Ta. Ika ni Sister Maisoy. Ang galing ng malaking motor mo. Lumaki ka na, batang paslit. Sister Chenshi, hindi ka mahuhuli kahit ng 4 na gulong, ikaw lang ang 2 gulong. Tama ka dyan, ito ang aking panghuli sa hangin. Sa linggong ito, pupunta ako sa ibang lugar para sa isang pulong. Si Xiaoman ay iiwan ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, sige, pangako ko yan. Papalakasin ko siya at pakakainin ng mabuti. Makakatutok pa siya sa kaalaman tungkol sa mga tore. Mag-ingat ka. Nag-aalala ako na baka may ipadala siyang tao para kay Xiaoman. Huwag mag-alala, nangako ako, na hindi siya makakabalik. Halika, Xiaoman, magpaalam ka kay Mama. Paalam. Tara na. Hello. Ako si Cheng Yu, naka-reserve na ng isang homestay. Kamusta? Pasok kayo. Ate Maisoy. Nakuha na ni Xiaoman. ID. Bakit ka nandito? Naglalakbay. Card ng kwarto. Hawakan mo ng maayos. Doon. Ah. Balak mo bang yakapin ako? Hanggang kailan? Pasensya na. Lolo. Ano? Tinawag mo akong lolo. Hindi. Sinasabi ko na ang garapon na ito ay kay lolo. Kay lolo. Ang mga gasgas dito. Parang basta na lang ginawa, Ginoong Cheng. Interesado ka rin sa mga lumang bagay. Itong marka. Parang hindi ito gawa-gawa lang. Sa bahay ni Miss Mai. Noong Republika ng China, baka nakatira ang mga overseas Chinese dito. Oo. Yung mga sulat sa piraso na to, ate, parang ikaw ba ni Lolo? Ano ang simbolo sa likod ng larawan? May simbolo sa likod ng larawan. Sinasabi lang ng mga bata sa bahay. Hindi niya alam. Magsulat ka na ng iyong takdang aralin. Kain ka ng kain para lumaki, boss. Saan ang almusal? Umupo ka muna. Ililipat ko ito para sa iyo. Ito naman, ay ang espesyal na malaking baw dito, at mga shrimp dumpling na may lili. Kumusta? Magandang serbisyo, di ba? Oo, maganda. Kainin mo ng dahan-dahan.
Tita, anong tinitingnan mo? Kain na. Ikatlong taon ng Republika ng China. Kasama si Kuya Cheng. Ginoo Cheng. Mukhang mahilig ka sa kasaysayan Palagi mong binabasa yung lumang libro na ipinasa ng pamilya, nagtala ng ilang mga bagay tungkol sa mga ninuno. Tama, kahapon narinig ko si Xiaoman na nagsabi na may simbolo sa likod ng larawan ng lolo ni Miss Mai. Salamat. Mga bata lang ang nagsasabi ng ganyan. Ikaw rin. Yung piraso na nakuha kahapon. May natuklasan bang paraan? Mga karaniwang piraso ng bato lang ito. Oh. Ito ang aking lolo sa tuhod. Dati, siya ang pinuno ng nayon. Noong panahon ng digmaan laban sa Hapon, siya ang nagdala sa mga taga-nayon. Itago ang mga supply sa baryo sa loob ng tore ng kuta. Naalala ko sinabi ng lolo ko. Parang may password lock pa nga. Password lock. Halimbawa, kaugnay ito sa estruktura ng tore. Ginoo Cheng. Di ba ikaw ay pumunta dito para magbakasyon? Bakit ka interesado sa tore dito? O sinasabi mo na dati kayong nakatira dito ng pamilya mo? Nabanggit ito sa akin ng lolo ko dati. Sabi niya, ang tatay niya ay nanirahan dito sa paligid, pero hindi ko na masyadong matandaan ang mga detalye. Hindi ko alam kung may oras si Ginang. May ngayon, baka pwede akong ipasyal sa paligid. Interesado kasi ako. Pero, ibang presyo yan. Madali lang yan. Sandali lang ha. Ayusin ko lang ang mga gamit ko. Sige, dahan-dahan lang. Walang problema. Tinitirhan. Sister Maisoy, nagde-date kayo. Sinasabi ko, gusto mo ba itong uncle na ito, mga bata? Kasinungalingan. Isa hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi mo pa na maganda ang katawan ni Tio. Ay nako, magsalita ka pa ng ganyan. Ibabalik ka namin sa tatay mo. Kitang-kita kong namumula ang mukha mo. Sobrang cute niya. Magaling ang paningin mo. Kayo dalawa, nagkaalyansa agad. Tara, maglaro tayo. Hoy, tatay. May sasabihin ako sa'yo. May bisita ako, ang pangalan niya ay Cheng Yu. Siya ay isang banyagang Chino. Nararamdaman ko na siya ay labis na interesado sa mga watchtower dito. Naisip ko lang na ang nagbabantay, siya ba ay tao ni Wang Zizhong? Sino? Ginoong Mai. Ito ang 1944 na kailangan mo. Kopya ng record. Susu. Hindi pangkaraniwan ang simbolong sinasabi mo. Suriin mo pa. Yung mga salita sa likod ng larawan. Huwag mong palampasin kahit isang letra. Spring ng taong 33 ng Republika ng China. Kasama si Chen, nakatayo sa ilalim ng tore. Sama-samang harapin ang mga banyagang kaaway. Ang damdaming ito, ang tanawing ito, ay mahirap kalimutan magpakailanman. Kapatid Cheng. Ikaw ang kapatid Cheng na binanggit ng iyong lolo. Buong pangalan ay Cheng Jiaxiang. Siya ang kasama ng iyong lolo sa digmaan. Noong mga panahong iyon, sama-sama tayong lumaban sa mga Hapon. Ipinapakita ng mga datos na ang kanyang mga inapo ay lumipat na sa ibang bansa. Sino?
Bakit hindi pa natutulog si Xiaoman ng ganitong oras? Anong ginagawa niya dito? May usapan sila. Sino? Yung tiyuhin na yon ay tinatawag kang pumunta sa sala. Gusto niyang ipahayag ang nararamdaman niya sa iyo. Siguradong magiging sobrang saya ka. Ikaw talaga ang matalino. Sige, matulog ka na. HMM. Matutulog na ako. Sige, good night. Ikaw ang nakikinig sa labas ng pinto kanina. Nandito ako para hanapin ka. Saktong narinig ko. Talaga namang patungo ka sa tore. Si Cheng Jiaxiang ang aking lolo. Ako ang inapo ni Cheng Jia. Bakit ako maniniwala sa iyo? Ito ang mga koordinato ng butas na naitala ng aking lolo. Ang pagkakaayos ng mga butas ng pagbaril ng watchtower. Nakatago ang password ng watchtower sa mata ng bagyo. Ang mga butas ng ventilasyon ng watchtower ay buhay, at umiikot ayon sa panahon. Paano natutukoy ang mga patakaran ng pagmuni-muni? At paano tumutugon ng tumpak ang direksyon ng hangin sa panahon? Ito ang mga tala ng aking lolo sa iba't ibang mga solar term. Ang mga batas ng pagbabago ng liwanag at anino ng mga tiyak na disenyo ng butas. Nabuo na algorithm. Talagang sinabi ng lolo. Sinabi ng aking lolo na ang hangin ay magdadala ng balita. Ganong mga salita. Bakit ako dapat maniwala sa iyo? Ang isang tala-arawan na ito ay hindi sapat upang patunayan ang anuman. Ito ang kanilang simbolo ng komunikasyon noon. Pangkalahatang asosasyon ng mga taga-ibang bansa ng Dongkaiping. Ikaw ba ang pumasok dito noong araw na iyon para mag-explore? Matagal ko nang naisip yun. Ikaw yung nanunood sa akin mula sa ilalim ng bintana noong araw na iyon. Sino ba ang nanunood sa'yo? Sabi ni Xiaoman. Sabi pa niya, sinasabi mong gwapo ako. Tingnan mo na. Ay. Tingnan mo. Hindi akalain na ang pasukan ay nasa itaas ng gusali. Ibalik na natin muna. Hindi pa tayo handa. Babalik tayo sa susunod. Sige. Sige, bababa na kami. Anong nangyari? Parang na-sprain ako. Seryoso ba? Masakit. Subukan mong tumayo. Anak, ito ang regalo para sa'yo. Umalis na tayo. Umuwi kasama si Papa sa malaki at marangyang bahay. Huwag, sabi ni nanay, ikaw ay masama, HMP. Pareho kayo ng nanay mo. Magsisisi ka rin balang araw. Maitim na butil, ano na ang naisip mo? Matagal na ang mga tore na ito. Mas mabuti pang ipasa mo sa akin para gawing resort.
Tungkol sa lupa ng mga tore, walang dapat ipag-alala sa iyo. Oy! Interesado rin ang Ginoo sa mga lumang bahay. Marami kaming impormasyon tungkol sa mga lumang gusali sa kumpanya ko. Baka maaari tayong makipagtulungan. Nandito lang ako para maglibang. Para malaman lang. Limitadong edisyon. Hindi mo alam ang halaga. Ang aking limitadong edisyon. Sino sila? Hindi mo ba narinig si Xiaoman? Mga masamang tao. Sabi nila, araw-araw silang bibisita kay Xiaoman. Sa totoo lang, iniisip lang nila ang lupa ng Watchtower. Ngayon, pumunta lang sila para magmasid. Hey! Ibalik mo na yan. Xiaoman, Terra. Pakiusapan si attorney. Linatingnan ng lalaking iyon kanina, at ang pagmamayari ng Watchtower, si Ginoong Huang. Ginoong Huang, ito ang impormasyon ni Cheng Yu. Nagtapos siya sa Departamento ng Kasaysayan ng Universidad ng Cambridge. Ang kanyang pinag-aralan ay ang kasaysayan ng paglaban ng mga manggagawang Chino. Puso, ang pagmamayari ng pangunahing tore ng bahay ni Mai Jia, ay nakapangalan kay Mai Soy. Ang kanyang ama na si Mai Jinglan, ay lihim na nagpagawa ng 3 beses upang palakasin ito, kasaysayan ng paglaban. Baka para rin sa mga kayamanan. Walang pakialam sa kanya. Lahat. Nasa aking kontrol. Oo. Ipaalam sa demolition team. Linisin muna ang paligid ng kanlurang tore. Gumawa ng pekeng konstruksyon. Diretsong galaw sa kanlurang tore. Medyo masyado bang biglaan ito? Kapag sinabing bobo ka, umiyak ka ng ilong. Sino ang nag-utos sa'yo na galawin ang tore? Sabihin mo lang. Pagsasaayos ng kuryente. May nangyaring hindi inaasahan. Normal lang naman. Matalino si Ginoo Huang. Saan mo nakuha yan? Bumili ako online. Mas mura sa group buy. Binili ko online. Halika, halika. Tingin ko, parang binili mo rin sa online ang utak mo. Ah, ganito ang larawan, pwedeng magtago ng yaman. Ako pa ba ang magtatanong? Kahit na totoo ang disenyo na ito, napakaraming tore. Alin kaya dito? Mabilis. Nakasaad sa diary, ang lokasyon ng susi ay nasa ibaba kaliwa ng bintanang tanawin. Yung butas ng kandado. Susubukan ko. Hindi pwede. Nahuli si Xiaoman. Ay. Sasamahan kita. Hindi pwedeng. Magpatuloy ka lang dito sa pagbubukas ng kandado. Mag-ingat. AKA, dalhin ang mga kapatid. Nahuli si Xiaoman. Sa tingin ko, tao ito ni Huang Zizhong. Maghiwalay tayo at maghanap. Terra. Punta tayo at maghanap ng kaunti. Terra. Si Xiaoman. Si Xiaoman.
Ah. Nandito ako. Si Xiaoman. Sabihin mo kay Wang Zizhong. Huwag mag-isip ng masama kay Xiaoman. Sabi ni Ginoong Wang, basta't willing kang ibenta ang lupa na ito, handa siyang bilhin ito ng doble. Pwede ka rin niyang tulungan sa investment ng iyong guest house. Magdoble pa ang investment. Nakakatawa. Para kang si Siang Zuang na nagsasayaw. Pero ang tunay na layunin ay si Pei Gong. Tanungin mo yung matandang yan sa gilid ng bukirin. At ang mga kumpare ko. Sang-ayon o hindi. Huwag kang magmata sa tao. Gong Wang, kung gusto mong makuha, walang hindi makakaya. Huwag mong maliitin ang tao. Huwag mong tingnan ang tao nang may panghuhusga. Halika na. Kunin mo na. HMPH. Tingnan natin kung ano to. Remote ng bomba. Kailangan ko lang pindutin ito. Bumagsak ang West Tower. Subukan mo. Bang, bang. Bang, bang, huwad. Pinag-utusan ni Ginoo Wang. Ngayon, gusto nilang pumikit ang puso ninyo. Para sa isang maikling tibok, susunod na beses, totoong maglalaro na tayo. Bang, bang. Bang, bang. Bang sa ulo mo. Nakakainis na yan, haha. Tingnan mo, yung itsura niya. Si Xiaoman, ayos ka lang ba? Si Xiaoman. Uhay ng trigo. Si Eikay. Walang may masama sa inyo, di ba? Walang masama. Ayos na. Sige, uwi na. Hoy. Anong ginagawa mo? Sumakay ka na. Saan tayo pupunta? Dadala kita mag-shopping. Ipinapakilala ko sa iyo, ang mga espesyal na produkto ng Jiangmen. Ito ang Xinhui Chenpai. Ito ay kilalang kilala sa buong bansa. Mabango, di ba? Oo, talagang mabango. May iba't ibang presyo depende sa taon. Tingnan mo, mas madilim ang kulay na ito. Iba-iba ang taon. At ito, tumingin ka dito. Ito ang aming espesyal na kakanin. Ito ay dumpling. Ito naman ay puto. Ginang. May-ari, kamusta? Boss, dalawa nito please. Sige. At dagdagan mo pa ng kutsinta at puto. Sige. Salamat, Mrs. Salamat. Tikman mo ito. Masarap, di ba? Anong klaseng kakanin ito? Ito ay puto yama. Masarap ang puto yama. Tingnan pa natin sa unahan. Sige. Magaling na ang iyong pagmamaneho. Siyempre naman. Kuya. Ching-ching, paano ka nandito? Darating ang tatay ko. Nais ko sanang i-check ang daan para sa kanya. Sister, nandito ka ng palihim, hindi ba? Hindi ko ba alam ang tungkol sa iyo? Talagang mahirap hanapin ang lugar na ito. Buksan mo muna ang isang kwarto para sa akin, pagod na ako. HMM. Bakit ka nakatulala? Ang kanyang malita. HMM. Ah, itong tasa ng kape. Ate Maisoy, may problema ka. Kailangan mo talagang makialam. Masayang bagay. Masayang bagay. Hello, gusto kong lumipat ng kwarto. Anong kwarto ang gusto mong lipatan? Si senior ay nasa kwarto 2. Gusto kong sa kwarto 1. Pasensya na, wala na iyon. Paano naman ang kwarto 3? Wala na rin. Numero 5. Sobrang malas, tapos na ang peak season ng turismo. Oh, doon. May isang kwarto pa sa numero 18. Kapatid, natatakot ako. Sige, sabay na lang tayo sa pagtulog. Hindi pwede. Ah.
May mga patakaran kami dito. Hindi pwedeng magsama ang hindi mag-asawa. Huwag kang mag-alala, ligtas dito. Pero natatakot ako. Nakatira lang ako malapit sa iyo. Kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang sa akin anytime. Ginoo Cheng, bakit hindi ka umalis? Gusto mo rin palitan ng bahay. Pasensya na, wala nang bakanteng bahay. Sige na, ang pangalan niya ay Fu Qingqiu. Siya ang anak ng guru ko. Ang guru ko ay presidente ng History Society. Noong nag-aaral pa kami, palagi siyang pumupunta sa paaralan namin. Sanay kaming tawagin siyang Ching Ching. Oh, kaya pala sila'y magkaibigan mula pagkabata. Mukhang cute naman siya. Isa lang siyang bata. Para sa akin, parang kapatid ko lang siya. Gusto niyang makitira sa'yo. Dati kayong magkasama sa tinitirhan. Hindi kami nag-aaral sa labas. Karaniwan ng magpalipas ng gabi sa labas. Madalas isang tolda lang ang gamit ng ilang tao. Ilan kayo? Anong ipapaliwanag mo sa akin? Anong relasyon nyo? Anong kinalaman ko dyan? Hindi naman ako kahit ano sa'yo. Kaya, kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Wala naman ako. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Sasabihin ko sa'yo, hindi pa ako kumain. Magpapahinga muna ako. Magandang umaga. Anong ginagawa mo, kuya? Halos matulak ko ang kamay ko. Nasaan ka na? Anong tinitingnan mo? Magmadali kang maglinis. Kuya, punta tayo sa labas maglaro. Sige, Tara. HMP. Kuya. Ako na bahala. Mapapakalma ko na ang iyong malambing na prinsesa. Pumunta siya sa labas magbasa. Malambing. Sadyang napaka-espesyal lang siya. Hindi rin masama ang puso. Kukunin ang halaga ng sirang kawali sa renta mo. Sige. Hanapin pa ba ang pasukan ng bodega? Siyempre, kailangan hanapin. Kaya't alagaan mo ang maliit mong prinsesa. Huwag siyang hayaang makasira ng plano. Saan kayo pupunta? Pupunta kami sa bayan para sa ilang bagay. Kailangan ko ring pumunta. Walang masakiin. Wala akong pakialam, gusto kong pumunta. Hello, Akay. Oo, dumaan ka na agad. Sige na. Sakay ka na. Hindi pwede. Kuya, hindi ka pwedeng sumakay sa sasakyan niya. Bumaba ka na agad. Sumakay ka sa kanya. Ikaw nga. Sakay na. Nakaupo ka na. Narito na ang bagong lutong malamig na merienda. Huwag masyadong mabilis magpahirin. Nasaan na ang naabot mo? Titingnan ko. Anong ginagawa nyo? Bakit ang pula ng mukha nyo? Dahil sa init.
Hindi nyo ba pinagkakaguluhan ang halikan? 该不会是在亲嘴吧？ Ay nako. Medyo mainit talaga itong sabaw. 真的有点烫。 Inumin mo mamaya. Oh, tama. Pupunta akong maghanap ng impormasyon. Maghanap ng impormasyon. Titingnan ko itong sabaw, kung talagang mainit nga ba ito. Talagang mainit nga siya. Bahagi. Isang grupo ng mga nakasanayan. Isang grupo ng mga nakasanayan. Ginoo Huwang, kung hindi, sabihin na natin. Magsalita na kayo kung may sasabihin. Sabihin mo na kung may sasabihin ka. Hindi pwedeng malambot. Kapag dumating ang oras, ang matigas ay direktang palalayasin. Nasa kamay ni Ginoong Huwang ang pagmamayari ng tore. Gusto nilang hukayin lang. Hindi ba't isang salita lang ni Ginoong Huwang ang kailangan? Narito. Hindi makadaan ah. Tingnan ko. Tatlong ilog ang nagtatagpo, ang daan ay bukas. Tatlong ilog. Sa loob ng nayon ay may tatlong ilog, baka ito ay tumutukoy sa isa pang maliit na ilog. Bukas, tingnan natin. Walang espesyal sa ilog na ito. Pareho rin ba ang ibang dalawa sa ilog na ito? Oo, halos pareho. Tatlong tubig. Ito ay batis. Tatlong maliit na batis na tumutugma sa tatlong butas. Narito na. Hawakan ng mabuti, lipad na. Fangban, mag-asikaso sa front desk. Ate Maisoy, bakit ikaw na ganito nakatanda ay kailangan pang magdala? Dapat ba akong magdala? Ako'y bata pa. Ikaw, batang pasaway. Ikaw lang ang matalino, ha? Ito ay isang homestay. Nasa homestay si Ching Ching. Ate, tulungan mo ako. Itong siraulong ito. Huwag kang lalabas. Paano kung masaktan ka? Kung hindi kayo makikinig, susunugin ko ang bahay nyo. Humakbang pabalik. Mag-ingat. Mabilis, magtago ka. Nasaktan ka. Ayos lang na walang problema. Kuya. Huwag kang matakot. May semento sa taas. Mga tao mula sa demolition team. Huwang Zizhong, ang pangit mong hayop. Ikaw ba ang gumawa niyan? Sa panaginip mo lang kami magpapasurrender, hindi kami basta-basta sisuko. Ito yung nakita ko kanina sa tabi ng bintana, tingnan mo. Ito ang plano sa konstruksyon. Tingnan ko muna. Sinasabi ba talaga, may nagpapadala sa atin ng mensahe? Baka naman. Gusto ni Huang Zizhong na bombahin ang si Zhao. Parang hindi yata posible iyon. Tama si Huang Zizhong na gusto niya ang pagmamayari ng West Tower. Ngunit ang pagsabog sa West Tower ay labag sa batas. Wala siyang lakas ng loob para gawin iyon. Ngunit noong nakaraang pagkakataon, gusto na niyang gawin iyon. Dito nagkakaroon ng problema. Si Huang Zizhong ay isang papel na tigre lamang.
Ibig bang sabihin ay may ikatlong partido na gustong makisawsaw? Posible iyon. Mukhang nahanap na nila ang pasukan. Nakipag-ugnayan din sila sa mga eksperto mula sa isang samahan ng mga historiador. Kanlurang Tore. Baka para rin sa kayamanan sila. Ang ibig mong sabihin ay ang kayamanan ay nasa Kanlurang Tore. Medyo mahirap sabihin iyan. Bantayan muna sila. Hintayin na talagang makita nila. Gawin natin ang isang paghuli sa loob ng banga. Talagang mataas ang antas ni Gawang. Sige na, huwag nang magpakabait. Marami ka nang ginawa kamakailan. Wala pa nga silang kahit anong sugat. Baka naman lumiit na ang isip mo. Pangunahing problema ay hindi madaling harapin itong si Mai. Nakapagbigay na ako ng babala sa kanya noong nakaraan. Kung hindi ka pa rin makakaintindi, huwag mong sisihin ako kung hindi na ako magbibigay ng pagkakataon. Pero si Xiaoman. Xiaoman. Walang dapat ipag-alala. May plano ako. Pero kung sakaling maimbestigahan, walang silbi. Huwag mong gawing usapin ito. Bumili lang ng ilang mamamayan para maging saksi. Sasabihin nila, matagal nang sira ang tore, bumagsak ito ng kusa. Sino ang magdududa? Matalino si Ginoo Wang. Basta. Basta. 100. Ikaw ba yan, Akay? 是你吗，凯？ Tawagin niyo ang tao. Nagpakamatay si Akay. Tawagin niyo ang tao. Anong nangyari? Sino ang nagpakamatay? Nagpakamatay si Akay. Nandito ako. Ha, Akay. 阿凯， Hindi ka ba nagpakamatay kanina? Sino yung sumunod sa akin kanina? 在我后面的人是谁？ Kapatid, 师哥， mag-ingat ka 在这里一定要 dito. 注意安全。 Aalis na ako. Uuwi na ako. Manatili ka dito. Hindi rin kami kampante. Baka mag-alala pa ang guro. Tita, ang kuya ko ay isang bihirang mabuting lalaki sa mundo. Sige. Naintindihan ko na, kaya't mahigpit mong pigilan siya. HMM. Hug mo ako. 抱一下。 Wag na lang. Magkikita tayo muli. Ikaw na nga. Maliit pero makapangyarihan. Helm, ayos. Aalis na ako, okay. Palem. Dahan-dahan lang. Tara, umuwi na tayo. Magandang araw, Ginoong Huang. Huwag mag-alala. Isang taong may apelyidong Cheng at isang may apelyidong Mai. Isang taong may apelyidong Cheng at isang may apelyidong Mai. Hindi ko siya papayagang maayos ang kultural na pagdiriwang na ito. Sino? Sundan mo ako. Tumakbo ka na. Huwag kang tumakbo. Diyan ka lang magtago. Bakit hindi mo pa ako natagpuan? Maliit na kuneho. Bakit hindi mo pa ako natagpuan? Maliit na kuneho. Anong tinitingnan mo? Anong tinitingnan mo? Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa ba nakakakita ng maganda? Babalik na kayo sa kani-kanilang bahay. Tingnan natin kung mabubuksan. Ako na. Hindi pwede. Hanapin natin ang dalawang mekanismo.
Nabuksan na. Baba muna ako. Maghintay ka dito. Huwag kang umalis, sabay tayong bumaba. Sige, hawakan mo ako ng mabuti. Tingnan mo, tiyak na walang signal dito. Mukhang nasira ang cellphone ko. Tingnan mo ito. Pusong makabansa. Sama-samang nagbabantay sa bayan. Mas bago ang mga bato kaysa sa pangunahing tore. Ito ang mga depensa na pinatibay ng mga banyagang mamamayan. Ang galing. Mag-ingat ka. Narito ako. Ay. Anong nangyari? Parang puno na ang cellphone, hindi makakuha ng larawan. Anong nangyari? Nasaan ang cellphone mo? Siguro nahulog sa daan. Huwag mo munang isipin yan. Tingnan natin mamaya. Ito ay penicillin. Oo, sinabi ng lolo ko na ang bagay na ito noong panahon ng digmaan ay mas mahal pa sa ginto. Tama, isang kaunting gamot ay kayang magligtas ng isang batalyon ng mga sugatang sundalo. Naitala rin ng lolo ko. Noong 1943, ang batch ng gamot na ito ay naglakbay ng 3 buwan. Kakalipat lang mula sa Hong Kong. Tingnan natin sa unahan. Hindi ko akalain na maraming kagamitan. Oo nga. Ito rin ay penicillin. Halika, tingnan mo. Inatake na ng mga Hapon ang Kaiping noong Marso. Kailangan nang ilipat ang mga sugatan. Ito si Mai Shui, pangalan ng aking lolo. Ito si Mai Shui, pangalan ng aking lolo. Maghanap pa tayo, sige. Cheng Yu, tingnan mo. Taglamig ng taong 33 ng Republika, si Ginoong Jack Chiang ay nagdala ng donasyon ng radyo mula sa mga dayuhan. Pumasok sa likod ng mga Hapon para sa isang pagsalakay. Sila ay lilipulin ang mga Hapon. Mapa ng depensa ng South China. Nakatago sa lihim na kahon sa silangang sulok. Nakasaad sa mapa ang lokasyon ng kanilang imbakan ng armas. Kapag dumating na ang mga sumusuporta, maari nating wasakin ito ng sabay-sabay. Ang mapa na ito ay napakahalaga, ito ay tungkol sa buhay. Hinding-hindi natin dapat mapunta sa kalaban. Tingnan pa natin muli. Mayroon pa bang ibang mahalagang pahiwatig? Sige. Mapa ng depensa militar ng Hapones. Nung una, hindi pala nila itinatago ang ginto at pilak, kundi ang pag-asa ng laban kontra Hapon. Yung pinakaasam nilang yaman ay mga ebidensyang nagpapatunay sa kasaysayan ng toring ito.
Natakot siya na matuklasan natin ang katotohanan. Nasira ang dahilan niya sa pananakop sa tore. Si Huang Zizhong, itong makapangyarihang traidor. Boss, dito sa loob ay may lihim na silid. Sa loob, malamang may kayamanan. Terra. Mabilis, kunin mo ang mga kagamitan. Sige. Huwag kang magsasalita kahit isang salita. Boss, wala akong alam. Bilisan mo, tapusin mo na. Huwag hayaang makita ang pasukan. Sige. Mas mabuti kung maayos ang pagkakatakip. Okay. Umalis na sila. Tulungan mo akong hawakan ito. Nakasara ang labasan. Bumaba na tayo. Akala ni Huang Zizhong ay may kayamanan dito. May kayamanan dito. Ngunit hindi ito ang kayamanang gusto nila. Kung walang makakatuklas sa atin sa mga susunod na araw, hindi magtatagal, mamamatay tayo sa pagkakasakal, o mamamatay sa gutom. Bago mamatay, may gusto ka bang sabihin? Meron. Kahit mamatay tayo, dapat ilabas ang mga ebidensya dito. Oh. Wala nang iba. May isa pang sinabi. Gusto kita. Kung makakalabas tayo. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Oo, gusto ko. Si Xiao Mai. Ate Mais, nandito kami. Xiao Mai, nandyan ka ba? Ate Mais. Trigo. Ate Mais. Maliit na puno. Ate Mais, bakit ang pula ng mukha mo? Nakalok ka dito, hindi ka ba naiipit? Sosyal. Oo. Bukas na ang pinto. Nakatira na ako dito ng maraming taon. Hindi ko alam na may lihim na base pala dito. Tama nga. Paano nyo ito natagpuan? Medyo komplikado ang tanong na yan. Pag-usapan na lang natin ito sa labas. Tulungan nyo kaming ilipat ang mga bagay dito. Sige, sabay-sabay. Ngayon, pwede na naming sabihin sa kanila, paano namin kayo nahanap. Salamat kay Xiaoman. Kaya pala lagi kang nagkakagat ng sunflower seeds habang naglalakad. HMM. Sabi ni Sister Maisoy, kinakausap niya ang cellphone niya tuwing 2 oras. Kung hindi mo contact, ibig sabihin walang signal. Hayaan mong hanapin ko si Tito Kai. Magaling si Xiaoman. Talagang matalino si Xiaoman. Haha. Oo nga. May isa pang bagay, huwag mong sabihin ang nangyari dito. Kung hindi, masisira ang kasaysayan. Maging mga salarin tayo ng kasaysayan. Naiintindihan ko, Xiaoman. Ako ay ipinanganak sa taon ng kuneho. Haha. Buti na lang at kinuha na ni Akay ng litrato ang plano ng depensa. Buti na lang at pinakuha ni Akay ng litrato. Tama. Nahanap mo na ba ang cellphone mo? Wala. Hindi ko alam kung saan ito nahulog. Tingnan mo. HMM. Torre 7. Posisyon ng butas ng baril 3. Ito ay nasa hilagang latitude 22 degrees 37 minutes. Ang posisyon ng butas ng pagbaril 5 ay nasa silangang longitude 112 degrees 25 minutes. Ang patayong linya mula sa 2 punto ay tumuturo sa parehong posisyon. Ano ang ibig sabihin nito? Tingnan ko.
Bawat butas ay may distansyang 3 zang. 3 butas, lalim 5 talampakan. Ito ang pamantayan sa pagtatayo ng madilim na kanal. Madilim na kanal, madilim na kanal. Oh, sinabi ng lolo. Na ang madilim na kanal ay humihinga. Kaya ang butas ng pagbaril ay hindi lamang depensa, kundi pati na rin ang koordinasyon ng madilim na kanal. Yan ang 735. Lalim ng mga bundok. Sinasabi mo. Dito ay may mga lihim tayong hindi alam. Ah. Assistant Linyu, Ginang. May, inutusan ako ni Ginang. May nadalhin sa iyo, ang mga lumang dokumento ng Overseas Chinese Affairs Office. Sabi niya baka kailangan mo. Nakita mo na ba ang dokumentong ito? Ginoong May, nagbibiro ka ba? Hindi tayo pinapayagang makita ito nang walang pahintulot ni Ginoong May. Bawal tayong tumingin ng pribado. Salamat sa pagpunta mo rito. Umuwi ka na at magpahinga ng maaga. Oo. Walang anuman. Ang tanggapan ng mga dayuhang Chino ay sentro ng komunikasyon. Kapag hinahanap ng mga sundalong Hapon, gumamit ng butas sa itaas bilang senyales. 3 butas na maliwanag ay nangangahulugang ang mga supply ay ililipat. Pinagsama ang mga lihim na daanan at mga butas para sa pagbaril. Naging daanan at komunikasyon din. Talagang kahanga-hanga. Ang galing naman. Pabrika ng mga folder. Tingnan mo, ito ang pangunahing pasukan ng ilalim ng kanal. Tingnan mo. Nakatago ang pangunahing kanal sa likod ng kusina ng opisina ng mga Pilipino. Dahil araw-araw may mga Pilipino na dumadaan, kaya hindi agad napapansin. Akala ko, hindi lang pala ito lugar ng pagpapadala ng mga liham ng mga Pilipino. Nasa pangunahing istasyon ng kontrol ng madilim na kanal. May nangyaring masama. May nangyaring masama. Sino yan? Bumalik na tayo. Mga dokumento. Xiaoman. Bakit ang late na, hindi ka pa natutulog? Si Xiaoman. Natatakot ka ba? Huwag kang matakot, poprotektahan ka namin. Si Xiaoman ang pinakamalakas, di ba? Naalala mo pa ba yung nakita mo dati sa bodega? Yung mga iyon. Lahat ng iyon ay kwento ng mga bayani. Si Xiaoman ay isang maliit na bayani din. Para sa aming si Xiaoman. Isa rin siyang maliit na bayani. Huwag kang mag-alala. Okay, halika, ate, dadalhin kita matulog. Yakapin si Xiaoman habang natutulog. Halika na, si Xiaoman ang pinakamabait. Xiaoman, halika, makinig ka sa sinabi ni tatay. Pakisuyo naman sa papa mo. Itago mo ito ng maingat. Ipapahid mo ito sa tangke ng motor ni Ate Mais. Para hindi na ulit. Maabala si papa sa inyo ni mama. Sige ba? Sa silangan. Wolf felt na maaaring iyan got ventilation, corona ang modelong ito. Demolish the building for me. Okay.
Anong ginagawa ninyo? Tumigil kayo. Anong ginagawa ninyo? Basta may bayad ang boss, susunod kami. Anong nangyayari? Sino ang boss ninyo? Ang boss ko ay si Huang Zizhong. Ito ay 100 taong gulang na tore. Ito ang lugar ng boss namin. Imposible. Anong ingay ito? Tingnan mo. Tingnan mo ito. Marunong ka bang bumasa? Kasunduan ng visa. Tingnan mo. Noong panahon ng Republika, ang papel ay gawa sa balat ng puno ng mulberry. Walang kemikal na fluorescent agent. Itong papel na may watermark ay malawakang ginamit pagkatapos ng 2010. Ang kasunduan ng Ginoong Wang ay namana. Halos 1 siglo na ang nakalipas, di ba? Haha. At saka, nakasulat dito na permanenteng ibinigay sa pamilyang Huang. Sa panahon ng Republika, walang ganitong konsepto ng permanenteng regalo. Ito ay isang terminolohiya sa modernong batas ng kontrata. Ang kasunduan ng Ginoong Huang, mas mabuting itago na lang para sa sariling gamit. Umalis ka. Tama na. Umalis ka. Tama na. Ang lolo ni Huang Zizhong ay isang taksil. Ikaw. Oo nga. Paano mangyayari iyon? Ito ang tore ng bayani ng laban sa pananakop, lolo ko. Huang Zizhong. Sasabihin ko sa'yo, bawat brick at bato ng tore ay may nakasulat na kasaysayan. Kung masagi mo, hindi ka makakabayad. Ako, hindi ko masusubukan na masagi ang tore. Ako ang magpuputol ng kahoy. Ang lupa na ito ay akin. Siyempre, ang puno ay akin din. Sige, subukan mo. Ang punong ito ay mahigit 100 taon na. Kung susubukan mong hawakan, babasagin ko ang iyong ulo. Umalis ka na. Tuloy-tuloy. Tuloy. Tuloy ka na. Hindi ba sabi nila na may tao mula sa Forest Bureau? Nasaan sila? Nasaan sila? Ako rin ay nakatanggap ng tawag. Sinasabi sa tawag. Ikaw na walang silbi. Anong silbi mo? Kamusta na yung tracker? Baka si Xiaoman yun. Hindi siya sumunod sa gusto mo. Yung taong baluktot ang ugali. Hindi siya anak ko. Wala akong maintindihan. Matagal ko nang pinanood ito pero di ko pa rin maintindihan. Pwede bang seryosohin mo naman? Malapit ka masyado, nahihirapan akong mag-concentrate. HMP. Haha. Kyoran. Tunay ngang kakaiba dito. Bakit ka nandito? Kasama ka ba ni teacher dito? May iba pa siyang gawain si teacher. Sumabog, kaya pinadala niya ako dito para tumulong sa inyo. Nandito ka, kampante na ako. HMM. Kasama ko sa Cambridge ang mga kaklase ko. Eksperto sa applied physics at explosive engineering. Dr. Xiaoran. Ako ang tagapangalaga ng magsasaka ng mais na tore. Kumusta? By the way, may pa rin bang mga bahay pahingahan? Mas maganda kung malapit lang sa akin, para madali kaming makipag-ugnayan. Meron. Sige, halika, ibigay mo sa akin muna. Sige, Tara. Kakatapos lang ng isa, at saka iba ang antas nitong isa. Oh. Ate Maisoy, hindi sinabi ni Uncle Cheng Yu na ikaw ang kanyang nobya. Kakatapos lang nilang magmestis sa isa't isa. Biglang naging maulap ang panahon. Ang mag-ibig ay talagang nakakalito. Nakakainis talaga. Maglaro ka na muna. Aalis na ako. Soy. Tatay. Bihira lang akong makapunta dito sa bahay ni tatay ngayon. Anong nangyari? Mukhang hindi maganda ang iyong pakiramdam. Sino ang nagpasama sa iyo? Sabihin mo kay tatay. Tutulungan ka ni tatay na makabawi. Wala. Tatay, ako, ang anak mo. Ay ako lang ang nang-aapi sa iba. Sino ang magtatangkang mang-api sa akin? Talaga naman, haha.
Ginang. May. Ginang. Ito ang ibinigay sa akin ni Ginang. May para sa iyo. Kopya ng titulo ng lupa mula 1950. Ito ay patunay na pag-aari ng Tore ang ari-arian. Dumating ka ng tama para sabihin sa iyo ang isang bagay. Sabi ni Cheng Yu, ang kasunduan ni Huang Zizhong ay peke. Peke na kasunduan. Paano nakakalusot ang mga maliit na gimmick niya? Paano niya mapananatili ang lihim kay Cheng Yu? Kailangan kong sabihin sa lahat. Gaano kalinis ang kanyang legal na paraan. Hinding-hindi niya akalain na gagawin niyang peke ang mga dokumento sa kasaysayan. Ang sama-sama niya talaga. Oo nga. Hindi lang niya gustong makuha ang lupa. Gusto pa niyang baguhin ang kasaysayan, sabi ni Cheng Yu. Sinasabi niya, para siyang naghahanap ng kamatayan. Laging mayroong Cheng Yu sa bawat salita mo. Mukhang si Cheng Yu ay isang tao. Tatay. Kanina, parang nawawala ang isip ng isang tao. Hindi naman dahil kay Cheng Yu, di ba? Tatay. Nagsimula ka na ring manguyam sa akin. Tatay, tingnan mo, itong kontrata. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka, dahan-dahan. Mukhang nandito ang datos. Dapat dito ito. Nakakabit ito sa daluyan ng Dong Dayolo. Makakadaan siya. Ang laki nito. SHH. Hindi malalim ang tubig dito. Dapat makatawid tayo. Sa kabilang side ng kanal. Malapit lang din siguro. Kailangan pa natin ng mas maraming clues. Walang problema, huwag mag-alala. Basta nandito ka, sigurado akong makikita natin ito. Ayos lang. I-extend ang guhit, isulat ito. Ipinapakita ng data dito. Sige. Ayos, pwede. Ayos. Sino yan? Gusto kong sabihin si Kyoran. Isa siyang isang napakahusay na eksperto. Tanging paghanga at respeto lang ang nararamdaman ko sa kanya. Fang Ban, sa pagitan namin, palagi kaming magka-partner na may magandang pag-unawaan. Sige na. Naiintindihan ko na. Magpahinga ka na ng maaga. Ay. Pasensya, pasensya, pasensya. Mag-ingat ka kung may problema. Mag-ingat ka kung may problema. Nawalan ng preno. Anong nangyayari? Nawalan ng preno. Ah. Walang pakialam sa buhay. Nakatakot ka naman. Ayaw kong isipin, paano na lang ako kung may mangyari sa'yo? Nawalan ng preno. Siyempre si Huang Zizhong ang may kagagawan nito. Kaya mo bang maglakad?
Dahan-dahan, maupo ka muna. Ayos ka lang ba? Bakit di ka nakikinig? Gamitin mo ang akin. Dahan-dahan lang, HMM. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Pupunta ako para buksan ang pinto. May kailangan ba? Pwede ka bang lumabas sandali? 方便出来一下吗？ Ito ang pasukan ng madilim na kanal. May nahanap ka bang bakas? Hindi mo kailangang itago ito kay Maisoy. Hindi. Cheng Yu. Talaga. Ang iyong imahinasyon sa espasyo at ang iyong likha ay ang pinakamahusay na nakita ko. Ngunit kung mananatili ka rito, parang ginagamit mo ang isang pang-opera para magbabalat ng mansanas. Hindi mo ba ito sayang? Hindi ko iniisip iyon. Sa lupang ito, nananawagan ang dugo ng aming mga ninuno at ang aming mga ugat. Sige na. Ito ang imbitasyon mula sa Cambridge Laboratory. Ipinasa sa iyo ng guro. Sabi ng guro, Cambridge Laboratory, sa susunod na buwan magsisimula na ito. Iniwan niya ang pangalan para sa'yo. Hintayin mong pumirma ka. Noong una hindi ko naiintindihan. Palagi kong iniisip na ang pag-aaral ng kasaysayan dapat manatili lang sa mga arkibo. Pero ngayon naiintindihan ko na. May mga kwento, kailangan mong manatili sa lugar kung saan nangyari ang kasaysayan para maintindihan ito. Naiintindihan ko na. Ang iyong pagpili. Hindi ang iwanan ng malayo, kundi ang tunay na paghahanap ng direksyon na magpapakalma sa puso mo. Naniniwala ako na sa iyong profesional na kakayahan, ang lokasyon ng Cambridge Laboratory, palaging nandyan ka. Pero, hindi ito para pilitin kang pumili ngayon. Tama. Huwag mo munang ipaalam kay Maisoy ito. Ayos lang. Sang-ayon ako sa iyo. Medyo late na. Umuwi ka na at magpahinga. Nakahanda na ba ang lahat? Nakahanda na. Hindi na siya babalik sa lalong madaling panahon. HMPH. Kahit pa alam niya na ang brake failure ay gawa ng tao, wala siyang ebidensyang magpapatunay na tayo ang gumawa. HMM. Talagang may kakayahan ang babaeng iyon. Kaya niyang pigilin ang ganitong kalakas na truck. Mukhang malapit siya sa kung sino man. Yung eksperto. Oo, si Cheng Yu.
Ano man ang klase ng isda niya. Sa pond kong ito, hindi siya makakagalaw. Ang mga babae, basta't may damdamin na. May kahinaan na sila. Tulad ng nanay ni Xiaoman noon, na palaging nagtatanggol sa akin. Sayang, sa huli, nagtaksil din siya sa akin. Ayusin mo na lang ulit. Naiintindihan. Babalik tayo sa bodega mamaya. Gusto kong dalhin ka sa isang lugar. Sige, tara na. May isang pangungusap sa diary ng aking lolo, na hindi ko kailanman naintindihan. Sabi niya, ang hangin ay magdadala ng balita, at ang puso ay makikilala ang daan pa uwi. Ngayon, parang medyo naiintindihan ko na. Ang ganda. Noong bata pa ako, madalas akong pumunta dito kasama ang lolo ko. Talagang magandang lugar ito. Hindi ka panipaniwala ang ganda ng tanawin. Tingnan mo, ang daming alitap-tap doon. Wow! Hey! Cheng Yu, tingnan mo. Cheng Yu. Cheng Yu, huwag kang magulo. Lumabas ka na, Cheng Yu. Cheng Yu. Cheng Yu. Cheng Yu. Ipaliwanag mo ng maayos. Anong nangyari kay Cheng Yu? Siyang inagaw. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Ito ay isang krimen. Tingnan mo. Pirmahan mo ang kasunduan sa paglipat ng pagmamayari ng West Tower, at ibigay ang mga plano ng depensa ng mga Hapon na nakatago sa loob ng gusali. Agad na makakauwi ang taong mahal mo. Ang Huang Zizhong na Western Watchtower ay aking ugat. Hindi ko talaga ito ibibigay sa'yo. Tumigil ka na, matagal ko nang nalaman. Noong araw, ang mga Hapones sa Watchtower, nagtago ng mga plano sa militar. Ngayon, sobrang mahal na nito. Ibigay mo na. At pumirma ka na rin ng kasunduan sa paglilipat. Parehong kapaki-pakinabang. Haha. Dumating na ako para sa ginto at alahas. Nasaan ang ginto at alahas? May kayamanan. Hanapin pa. Tingnan kung may mahalaga. Hey! Pumasok ako dito ng masipag. Lahat ay basura. Walang kahit anong mahalaga. Wala tayong nahanap na kayamanan. Oo nga. Maghanap pa tayo. Bakit wala talagang kayamanan? Saan ba, boss? Hindi ba ako mahal? Ikaw ay isang pako. Umuwi ka na. Maghahanap pa. Ay nako. Ano? Sino ito? Plano ng depensa militar sa tore. Mas mahal pa kaysa ginto. Nasa kamay ka na ng apelyidong May. Sino ka? Hey, hey. Huang Zizhong, nagkakasala ka. Nagmimina ka ng iyong sariling libingan, alam mo ba?
Makikita tayo sa parke ng libangan 1 oras mula ngayon. Dalhin ang lahat ng kailangan. Huwag kang magpapakita ng ganyang laro, Huang Zizhong. Magpapasok tayo ng reklamo. Ang sama naman niya. Ngayon, magrereklamo na tayo. Pero kailangan ko rin ng sarili kong paraan. Siguradong mapaparusahan ko si Huang Zizhong hanggang sa huli. Xiaoman. Mali ang ginawa ng tatay mo sa pagkakataong ito. Nasaktan niya si Kuya Chenggeyu. Nasaktan din niya ang interes ng bansa. Kailangan siyang parusahan ng ate. Baka magalit ka sa ate. Hindi. Sabi ni Mama, masama ang tatay. Napakabait ni Xiaoman. May mas mahalaga sa buhay ko sa loob ng silid. Hindi ko ito maibigay sa kanya. Dapat hindi ko ito ibigay sa kanya. Mag-iisip muna ako. Ganito. AKA, makipag-ugnayan ka sa pulis, kumuha ng lokasyon, at pagkatapos ay maghanda ng pekeng kontrata. Sa tamang panahon, dadalahin ko ang pekeng kontrata kay Huang Zizhong, para mailigtas ko si Cheng Yu. Kunin mo muna ang pekeng dokumento para mapanatili mong kalmado si Huang Zizhong. AKA, ipapasa ko sa iyo at sa mga kasamahan sa labas ang mga panlabas na usapin. Pwede ba? Oo. Kaya't agad tayong kumilos. Tayo na. Ayos lang. Nagmamadali siya. Hindi siya magmamasid ng mabuti. HMM. Ito ay ipinadala ni Ginoong Mai sa pamamagitan ng sekretarya na si Lin. 1 piraso para sa bawat isa. Madali tayong makipag-ugnayan. Assistant Lin. Oo, itong lupain. Plano naming bilhin ito muli. Upang mapataas ang aming kapasidad sa agrikultura. Sige, Ginoong Mai. Hello. Okay. Naiintindihan ko na. Lin Yu. Mabilis, bumili ka ng ilang anti-interference na walkie-talkie. Aha, may problema si Soy Soy. Miss. Anong problema ang naranasan ng Miss? Huwag ka nang magtanong, umalis ka na agad. Sige, Ginoong Mai. Hello, Akay, naririnig mo ba? Ito, magagamit mo ito. Tawagin mo itong Black Inside. Mag-ingat ka. Sige. May tanong ako sa'yo. Anong pangalan ng nanay ni Papa? Tawag niya ay maganda. Maganda haha. Alam mo ba kung ano ang bagay na tinatawag na maganda? Ang sinasabi ko ay yung bagay na tinatawag na maganda. Medyo nakakatawa pa si Ang. Haha. Anong kakainin natin ngayong gabi para sa merienda? Mag-barbecue tapos maghugas ng paa. Tapos gumawa ng medyo matindi. Ayos ba? Sa ikatlong palapag. Sige lang. Mabilis, mag-invite ka na. Haha, ako pa ang mag-iimbita. Huang Zizhong. Ang tapang mo naman. At nag-iisa ka pang pumunta rito. Nadala mo na ba? Ihulog mo na. Nandito na ang gamit. Unahin mong ilagay ang tao. At saka ka pa makipag-usap ng kondisyon sa akin. Ihulog mo na. HMPH. Ang kailangan ko ay ang plano ng depensa. Ginamit mo pa ang pekeng. Patunay ng pagkakakilanlan para lokohin ako. HMPH. Sinasabi ko sa'yo, ano ang tawag sa nanay ng tatay? Makinig ka sa akin. Tawagin mo si Lola. Ikaw. Lioan, bumili ka ba nito online? Ako. Tanga. Tumigil ka. Bilisan mo. Habulin mo. Nakatulog na.
Gisingin mo siya. Gising. 醒醒醒醒！哎， Bakit ka nakatingin sa akin? Inumin mo ng maayos ang gamot. Ang ganda mo. Ah. May sasabihin ako sa'yo. Nahuli si Huang Zizhong. Maghintay ng hatol. Nakakagalak sa puso. Nais na sirain ang mga likhang sining at ebidensya ng pakikibaka. At may pagdukot pa. Bumibili ng bomba ng lihim. Sapat na ang mga ito. Para makulong siya ng matagal. Siya. Karapat dapat sa kanyang kaparusahan. Huwag mo na siyang pag-usapan. Ikaw. Mayroon ka bang hindi sinabing bagay sa akin? Laboratorio ng Cambridge. Alam mo na lahat. Alam ko na nang dumating si Kyoran. Huwag kang mag-alala. Hindi pa nipapasa ang ebidensya ng tore sa bansa. Hindi pa natutuklasan ang pasukan ng itim na tore. Bago ko magawa ang mga ito, hindi ako aalis. At pagkatapos mong matapos, ang tamis naman nito, Ate Chenshi. Bumalik ka agad ng ganito kakabilis. Umupo ka. Narinig ko ang balita tungkol sa nangyari sa inyo. Paano ako makakapag-upo? Ngayon ay ayos na. Nahuli na si Huang Zizhong. Ikaw, at ang kustodiya ni Xiaoman. Hindi mo na kailangang mag-alala. Huwag nang pag-usapan siya. Masama ang pakiramdam. Sige na, huwag nang magpaligoy-ligoy. Kailangan ko talagang makita. Itong taong nabubuhay sa mga kwento. Ano ba talaga ang itsura niya? Hehe, nakita mo na, di ba? Sige na, nasa labas si Xiaoman naglalaro. Magmadali kang hanapin siya. Ate Chengxi, talagang nagpapasalamat ako sa lahat ng pag-aalaga mo kay Mai Shui. Sa susunod, ikaw na ang mag-aalaga sa kanya. Mommy, Xiaoman, aking mahal. Halika, mama, yakap kita. Ang laki-laki mo na, yakap pa rin. Nakakita ako ng isang bagay sa ilalim ng mesa. Sira. Kahit nasira ang listening device, pero ang paglitaw nito dito ay may ibig sabihin. Baka si Huang Zizhong ang nag-utos na may maglagay nito. Imposible. Wala siyang pagkakataon na makapunta rito. Naalala mo ba noong isang gabi dito rin? Nagtatalakay tayo tungkol sa layout ng mga sulat ng mga dayuhan. May nakikinig sa atin. Hindi siguro noong panahong iyon. At saka, yung nakikinig sa usapan namin, hindi rin naman pumasok eh. Pero wala namang bagong tao sa guest house kamakailan. Tanging mga lokal lang ang pumupunta.
Siguradong sigurado ako, na hindi kailanman magtatraidor ang mga kapatid ko. Two-way radio. Hello, aka. Ipinadala mo ang walkie-talkie na dinala ng tatay ko. Kolektahin mo lahat. Ngayon, agad na dalhin dito sa bahay bakasyunen. Oo. Sige, hintayin kita. Nandito lahat ng walkie-talkie. Na-disassemble ba ang mga walkie-talkie na ito? Tinanong ko na ang mga kapatid. Wala silang alam. Ibig sabihin nito, yung radio ni Meizu lang ang may naka-install na eavesdropper. May nakikinig pala. Pero, bakit kaya naglagay si Meizu ng eavesdropper? Hindi kaya ako ang tatay ko. Tanging ang babaeng si Lin Yu ang nagbigay nito sa atin. Siya ang nagbigay sa atin. Ngunit bakit niya ito ginawa? Lahat ng ito ay mga hula lamang. Hindi pa natin tiyak kung ang mga walkie-talkie na ito ay dumaan sa ibang tao. Hindi tayo dapat maghinala ng walang batayan, sa anumang paraan. Ngayon, itong si Lin Yu, siya ang may pinakamalaking duda. Tama. Dapat ba nating sabihin kay Tito? Huwag muna siguro. Una, para hindi mag-alala ang tatay ko. Pangalawa, wala pa tayong ebidensya ngayon. Ngayon, huwag tayong kumilos ng padalos-dalos. Baka magdulot lang ito ng takot sa ahas. At saka, hindi ito pabor sa atin. Kaya't gagawa tayo ng isang hakbang. Hilahin ang ahas palabas. Kumpirmahin natin kung ano ang mga bagay. Malaking balita. Nagsisiksikan ang mga pangunahing media sa pag-uulat. Tingnan. Walang konsensyang developer. Nagtatangka ng pagsabog para makuha ang lupa. Babaeng rider at iskolar. Nagkaisa para ipagtanggol ang pamana. Haha. Talagang napakaganda. At mayroon pang, si Huang Zizhong, nahuli na. Habang buhay na pagkakabilanggo, nakuha ang lahat ng ari-arian. Wow! Anong nangyari at ang saya-saya ng lahat, Ginoong Mai? Dumating si Ginoong Mai para magbigay ng kape sa lahat. Wow! Ayos, magpahinga kayong lahat ng mabuti ah. Ayos. Salamat, tatay. Salamat, Ginoong Mai. Kung hindi pa sapat ang inumin, kumuha lang kayo ulit. Ayos. Salamat, Ginoong Mai. Pulis. Pulis, ang bango. Ay, ayos lang. Tagay. Sana'y masaya ang lahat. Naliwanagan na ang katotohanan. Kaya dapat nang maipagtagumpay ang kaso ng aking lolo. Ngayon maaari na nating tiyakin, na ang madilim na espiritu na nakatago sa paligid natin ay si Lin Yu. Hindi ko akalain, kakaalis lang ni Huang Zizhong. Ngayon nandito na si Lin Yu. Ngunit hindi pa rin namin nauunawaan, na siya ay may sariling grupo. Kabilang pa rin siya sa grupo ni Huang Zizhong. Ano man ang kanyang partido. Kailangan nating maging maingat sa kanya ngayon. Pero okay lang din. Nasa liwanag siya, nasa dilim tayo. Magmasid na lang tayo sa mga pangyayari. Mukhang, kailangan nating magmadali, para mahanap ang pasukan ng madilim na kanal. Hoy, tay. Kailangan mong tandaan ngayon, ang bawat salitang sinasabi ko. Ginoong Mai, hinahanap niyo po ako. Idinadagdag ang 10 milyon sa pondo ng pagkukumpuni. Focus sa pagkukumpuni ng atap ng silong sa silangan. Hindi ka ba nag-aalala dati? Nag-aalala ka na baka mawala siya sa kanyang layunin. HMM. Oh. Ngayon ko lang nalaman na siya ay nagmamasid, mas mahalaga kaysa sa negosyo. Bakit East Watchtower? Huwag mo nang alalahanin yan. Sundin mo lang. Sige.
Tatay. Anong kailangan mo sa akin? Lumabas ka muna at isara ang pinto. HMM. Soy, nahuli na si Huang Zizhong. Ngunit may mga bagay pa rin sa tore, na hindi maipaliwanag. Tatay, alam ko, nahanap ko na ang lihim na kanal. Ngunit, hindi natagpuan ang pasukan. Ang iyong lolo ay nagtagong. Ginto mula sa digmaan sa Dragon na tore. Ito ang lakas para sa muling pagtatayo pagkatapos ng digmaan. Dragon na tore. Hindi ba't sinabi ng lolo, na ito ay umiiral lamang sa talaan ng angkan? Nandito ang susi. Ito ang susi na suot ko noong bata pa ako. Pa, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Hay, noon. Natakot akong hindi mo kakayanin ang panganib. Ngayon nakikita kitang nagbabantay sa guest house at nagpoprotekta sa tore. Mas matatag kaysa noong araw ko. Mas matatag ka na ngayon. Ang pasanin ni Mijia. Ngayon, ikaw na ang magdadala nito. Ito ay isang tore na hugis dragon, sa hilaga ng Dragon Ridge Mountain. Ayon sa palatandaan ng iyong lolo na si Geng, ang pasukan at ang mga guhit ng Jade ay magkatugma. Hilagang dalesdis ng bundok ng Dragon Spine. Noon, dumaan ako sa bodega, natagpuan ko na ang madilim na kanal at ang silangang watchtower ay magkakaugnay. Hindi ba't ang silangang watchtower at ang hilagang dalesdis ng bundok ng Dragon Spine ay magkakaugnay din? Dati, alam ko lang ang tungkol sa watchtower. Hindi ko pa ito na-explore. Ngayon ko lang naiintindihan. May mga bagay na mas mahalaga ang ilantad kaysa itago. Kaya naman, sa susunod, mas malaki na ang responsibilidad mo. Tatay. Alam ko. Hindi ito isang treasure hunt. Ito ay aking responsibilidad. At ito ay dapat kong pangalagaan. Ang pawis na iniwan ng aking lolo. Tay. Huwag kang mag-alala, tiyak na poprotektahan ko ang tore. Mag-ingat ka. Lalabas na ako. May nakita ka bang anuman? Ito ay ang sariling inukit na teksto ng iyong lolo, si Mai Shuyi. Ang dragon na disenyo na ito. At ang dragon shape na tore ng aking lolo, si Cheng Jiaxiang, ay may parehong anyo, magkapareho ang mga balangkas. Ganyan dapat. Ito. Ang susi sa pagbukas ng gusali. Buksan ang gusali. Hindi ba't ito ang lihim na kanal? Yung lihim na kanal na natuklasan natin noong nakaraan, na konektado sa Dong Diaolu. Pero, may isa pang tore na hugis dragon. Naiintindihan ko na. Ang pasukan ng ilalim ng kanal, ay ang pasukan ng tore na hugis dragon. Tama nga. Ang aking 3D na modelo, sa wakas ay magagamit na rin. Pwede na nga. Ngunit mayroon tayong isang isyo na dapat bigyang pansin. Si Lin Yu ay may malaking duda pa rin. Ngayon sa tatay ko, ang kanyang tingin sa mapa, ay maliwanag na hindi tama. Ganito na lang. Kyoran, dalhin mo ang iyong 3D modeling. Miss Sweet, sasamahan kita maghanap ng mga dokumento. Sige. Sabay nating pagbutihin. Isulat ang code ng tore. Parang pagtatapos na. Sige, laban lang. Nahanap na natin. Oy, tingnan mo. Tingnan mo kung ano ang nandyan. Lin Xiaoshan, lalaki, pangalawang pinuno ng transportasyon ng mga dayuhan, nagnakaw ng ginto. Nawawala noong Oktubre ng parehong taon, pumunta ang pamilya para kunin ang hatol. Kakaiba. Karaniwan, ang mga record ng paglilitis na ito, ay may kasamang mga tala ng investigasyon at salaysay ng mga testigo. Higit sa 3 hanggang 5 pahina. Pero dito, isa lang ang pahina. Malinaw na parang ginamit ng tao ang utility knife, para sadyang tanggalin ang mahahalagang bahagi. Sino kaya ang gumawa nito? Hindi malinaw. Ano ito?
Ito ang nakaukit na libro ng pamilya nyo. Bakit nandito ang libro ng pamilya ko? Magkaibigan ang dalawang pamilya natin. Tama nga. Kahon. Kahon ni Lin. Kakaiba. Si Lolo Zeng ay isang tao na may matuwid na pamumuhay. Sa pagsusulat ng kanyang mga tala, hindi siya gumagamit ng malabong mga salita. Dito, nakasulat lamang ang kakulangan. Walang nakasulat na pagnanakaw. Sa kanyang katangian, kung ito ay isang tiyak na ebidensya, tiyak na isusulat niya na si Lin Xiaoshan ay nagnakaw. Ang ganitong puwang ay talagang kainahinala. Ang pagkahumaling ni Lin Yu sa Dragon-shaped Watchtower ay tiyak na narito na. Kung hindi kinuha ni Lin Xiaoshan para sa sarili, ang hinahanap ni Lin Yu ay ebidensyang maglilinis sa kahihiyan ng kanilang pamilya. Kung kinuha ni Lin Xiaoshan para sa sarili, ang nakatago sa silong ay ginto. Sa kahit anong paraan, ang bodega ng dragon-shaped na watchtower ang susi. Handa na ba ang lahat? Handa na. Maaaring may bagong panganib na harapin ngayon. Maaaring may mga mekanismo sa loob ng dragon-shaped na watchtower. Mag-ingat kayong lahat. Sige. Ako ang magpoprotekta sa inyo. Ang aking 3D na sistema ng pagtatayo, sa wakas ay maaari nang magamit. Ako ang magbibigay liwanag sa dilim. HMM. Simulan na natin. Pasok na kayo. Mag-ingat sa ilalim ng paa. Dito na siguro ito. Brother Cheng, wala nang daan dito. Baka nagkamali tayo ng daan. Hindi naman. Baka may mekanismo. Maghanap tayo sa paligid. Tingnan mo kung may pinto doon. Tama, tama ka. Hindi magkakamali ang aking 3D scanner. Dito na siguro ito. Oo nga. Paano ako aakyat? Kailangan kong mag-isip ng paraan. Tingnan natin kung paano aakyat. May hagdang dito. Sige, pupunta muna ako para tingnan. Sige. Mag-ingat ka palagi, tumulong ka naman. Hindi ito natural na pagbagsak. Ito ay gawa ng tao. Ah. Tingnan mo. Yung paraan dito. Pareho lang sa nangyari sa bahay ko dati, nung niloko nila ako. Noong una, si Huang Zizhong, gusto raw niyang nakawin ang diary ni Grandpa Zeng sa bahay ko. Talagang hindi siya mapaalis. Talagang hindi siya mapaalis. Dito na, maghanap tayo ng iba pa. Oo, tingnan mo. Walang laman dito. Tingnan mo. Yung gasgas sa itaas ay bago. Siguradong may dumaan dito kamakailan. Tingnan ninyo, isang karakter ang kiyaw. Umalis na tayo. Maghanap pa tayo ulit. Tingnan natin kung may iba pang palatandaan. May isang kahon dito. Halika, buksan natin. Buksan natin. Itago mo ito ng maayos. Ito ay dokumento. Tingnan ko nga. Ito.
Taon 33 ng Republika. Nag-donate ang Bureau of Overseas Chinese ng 500 tael ng ginto, mula kay Lin Xiaoshan at Mai Shuyi. Pagkakaisa ni Cheng Jiaxiang. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Yung tatlong karakter na ito, Lin Xiaoshan. Parang ba na sinadyang pabulaanan o gawing malabo? Oo nga. Bakit? Mai Shuyi. Ang pangalan ni Cheng Jiaxiang ay malinaw. Bakit ang pangalan ni Guang Guang ay nakasulat sa Lin Xiaoshan? Tingnan nyo ito. Mayroon itong mga pahiwatig. Pinagsabuatan ang dalawa ni Mai. Ninakaw ang ginto. Pinalabas akong nakikipagsabuatan. Kung sakaling makita ito ng mga susunod na henerasyon, kailangan nating mabawi ang utang sa dugo. Ngayon, naiintindihan ko na. Akala ni Lin Yu na ang aming dalawang lolo ay nagkakaloko-loko sa kanilang Lin family, na nagnanakaw ng ginto, kaya't masigasig silang lumapit sa amin. Isa rin siyang isang kawawang tao. Tingnan niyo agad. Narito pa ang mga larawan. Pero, tingnan niyo ito. Ito ba hindi si Lin Xiaoshan na nakatali sa haligi ng watchtower? Si Cheng Jiaxiang at si Mai Shuyi ay nakatayo sa tabi na may seryosong anyo. Dapat hindi gagawin ng ating mga lolo ang ganitong bagay. Maghahanap pa tayo. Dapat may iba pang mga palatandaan pa. Maghahanap pa tayo. May hagdang dito. Ay, nabosesan na. Dito nagbosesan. Dapat may palatandaan na ngayon. Dapat mayroong isang lihim na puwang dito. Maaaring ito ang tunay na ebidensya na hinahanap ni Lin Yu. Sige, umakyat tayo at hanapin ito. Hayaan mong tingnan ko ito. Tingnan kung ano ang mga pahiwatig dito. Ano ito? Ay. Ito ay isang ID ng mga sundalong Amerikano. Noong 1942, si Lin Xiaoshan ay nagsilbing tagasalin para sa mga overseas Chinese. Sumali sa puwersa ng US Army na tumutulong sa China. Responsable sa pagdadala ng mga supply para sa mga overseas Chinese. Kapatid na si Xiaoshan. Ang ginto ay naipadala na sa Longxing na tore. Si Mai Cheng ay nagnanais na agawin ito. Magmadali na. Paggalang mula sa mga lider ng San Francisco. Naalala ko na. Gusto ni Lin Yu na maghiganti. Gusto niyang bawiin ang mga bagay na pag-aari ng pamilya Lin. Tama iyon. Gusto ko na magbayad ang dalawang pamilya Cheng at Mai, para sa mga masasamang bagay na nangyari noon. Kalma ka lang, huwag mo siyang saktan. Dapat sana ay naghintay ako na mailabas ang lahat, bago ako kumilos. Hindi ko inasahan na kasing bilis ng inyong mga hakbang. Bitawan mo siya. Siyempre, alam ko iyon. Hindi ako katapat ng apat na ito. Ngunit, kung nasa kamay ko siya, iba na iyon. Lin Yu. Kalmado ka lang, makinig ka sa akin. Noong nasa silid-aralan ng tatay ko, nakita ko ang isang pahayagan. Nakasulat doon, Lin Xiaoshan ay nagkamal ng ginto. Makinig ka sa akin, naniniwala ako, tiyak na tayo ito. May tong pamilya, nagsinungaling. Ang layunin ay upang protektahan ang iyong lolo. Oo. Dinaya mo ako. Bakit hindi ko nakita yung pahayagan na yon? Noong panahon na iyon, hindi ko alam na apo ka pala ni Lin Xiaoshan. Paano kita ipapakita? HMPH, huwag mong isipin na may makakagalaw niyan. Haha. Akala namin na ang ilang henerasyon ng pamilya namin ay pumanaw na sa kamay ng mga pamilya ni Cheng at Mai. Hindi patas. Sa kabila ng matagal kong plano, nabigo pa rin ako sa ganitong kalagayan. Haha. Ikaw at si Huang Zizhong, kasabwat ka ba? Noong 3 taon na ang nakakaraan, nalaman ko ang kaso ng pagkakaitang ng lolo ko. Noong panahong iyon, natrap ko ang mga pamilya ni Cheng at Mai. Gusto ni Huang Zizhong ng lupa.
Gusto kong masira ang reputasyon ninyo. Ang layunin namin mula simula hanggang katapusan ay pareho lang. Lin Yu. Kaya noong una si Huang Zizhong, nang sirain ang watchtower, nasa isip mo na maaari nang ipatupad ang iyong plano. Tama ba? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ang mga butas sa watchtower. Lahat sila ay mga ninuno natin, na nagdala ng katawan laban sa mga machine gun ng Hapon, na naiwan sa atin. Huwag mong sabihing mga bayani ang mga ninuno mo. Sila ay mga mamamatay tao. Ang mga plano ng mga Hapon na nakuha ni Huang Zizhong ay lahat peke na gawa ko. Sinasadya kong iparamdam sa kanya na may mga armas sa loob ng tore. Para makuha ko ang pagkakataon na makapasok sa kanlurang tore, pati na rin ang listening device na nakuha ni Xiaoman ay sinadya kong iwanan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na kayo ay sinusundan at pinakikinggan. Gusto kong magdulot ng kaguluhan sa inyo. Haha. Lin Yu, Lin Yu. Kaya, hindi ka lang gustong gumamit ng ibang tao para pumatay. Gusto mo ring maging siya na nag-aahas ng kutsilyo. HMPH. Sisiin mo si Huang Zizhong. Walang silbi na hanggal. Hindi kayang magtagumpay, laging nagkakamali. Huwag nang makipag-usap sa kanya, diretso na siyang hulihin at dalhin sa istasyon ng pulis. Sige na, huwag nang habulin, nakawala na siya sa pagkakataong ito. Salamat sa lahat ng mga kababayan na dumalo sa aking seremonya ng pagbubukas. Lahat ng mga bagay dito ay mga iniwan ng aking mga nakatatandang henerasyon, saksi ng kasaysayan. Oo nga, kabilang dito ang ilang mga anti-gang bagay na bagong hinukay mula sa bodega. Dala ang mga alaala ng kasaysayan at pangako ng proteksyon. Tingnan. Wow! Tulad ng sinabi ng lolo ko. Sabi niya, ito ay tinatawag na hangin na dumadaan sa gusali. Ito ay isang magandang tanda na iniwan ng mga nakatatanda. Ang araw ay sisikat sa tamang oras, at dadaan sa watchtower, tulad ng mga signal na ipinapasa ng mga apoy, na nagbibigay liwanag sa mga tagapangalaga. Naaalala ko na ang aking lolo sa kanyang kalaarawan, ay nabanggit din. Sinabi niya na ang disenyo ng watchtower, ay ayon sa astronomiya at kalendaryo, sa mga tiyak na araw, sa gitnang araw. Ang sikat ng araw ay papasok mula sa mga tiyak na butas. Talagang totoo ito. Talagang nakatingin sila sa atin. Ang gunting na ito ay naayos na rin. Nakarating na ako sa hangin ng maraming beses. Hindi ko akalain na gagamitin ito ngayon para sa pagbubukas. Itong gunting na minana ko, ngayon ay nagamit din sa wakas. Si Lao Zhang, bakit ka parang nagtatago ngayon? May bomba. Lahat, dito tayo lumipat. Bilisan nyo, mga kababayan. Bilisan nyo, dito tayo pumunta. Bilisan. Umalis na tayo. Mabilis kayong mag-evacuate. Kuya Zhang, anong nangyayari? Kahapon may isang babae na nagbigay sa akin ng malaking pera. Nang makita ko ang maraming pera, naakit ako. Hoy, kaibigan, ngayon, medyo masikip ang pera ko. Pwede bang makahiram ako ng pera? Wala rin akong masyadong pera eh. Kailangan lang ng ilang daang piso. Wala akong ilang daang piso eh. Hindi mo pa nga nababayaran yung huli mong hiniram. Sige, bye na. Dito, si Lao Zhang. Ito ang bonus para sa buwang ito. Wow, bakit ang dami nito? Lahat ay mga kapatid natin. Magtrabaho ng mabuti. Salamat, Ginoong Lin. Kung may kailangan, huwag mag-atubiling sabihin. Okay. Bakit hindi mo sinabi agad? Sinasabi mo pa, hindi ba tumawag ako sa'yo para humiram ng pera? Hindi ka ba nang hiram? Mabilis, sabihin mo sa akin kung nasaan. Nandito. Cheng Yu. Kailangan ko ang tulong mo sa pagkakataong ito. Huwag mag-alala, mabuti tayo.
Dahan-dahan. Tingnan mo. Itong bomba, iba ito sa dati. Nakakonect na ito dito. Nakakonect dito, pero sa tingin ko, makakatulong ito sa atin. Tulungan mo akong kalkulahin ang delay ng pagsabog. Sige. Maaaring ma-delay ng 30 segundo. Sapat na. Kung diretso mong putulin, itong linya, maaari itong sumabog ng direkta. Hindi ka pa rin pinatay. Ito yun. Yung bomba na pinagawa niya sa akin. At saka, susubukan mong lumapit. Nakita mo na ba ang dog tag na ito? Ito ay kay lolo mo, si Lin Xiaoshan. Ano ang nakasulat sa likod nito? Para sa proteksyon ng mga dayuhan. Handang magdusa ng kahihiyan. Alam ng lolo mo, ang mga ginto ay para sa pagbili ng gamot. Sadyang pinabayaan niyang akusahan siya ng pamilya ni Mai Cheng. Hayaan mong mag-relax ang mga sundalong Hapon. Ang utang na dugo na nakasulat sa diary ay tumutukoy sa dapat nating bawiin mula sa mga sundalong Hapon. Hindi tayo. Paano mangyayari iyon? Hindi ako naniniwala. Tumingin ka. Tingnan mong mabuti. Ito ang listahan ng mga medikal na kagamitan. Ang pirma sa ibaba ay mula sa medikal na koponan ng CCP. Ang iyong lolo, si Lin Xiaoshan, noong panahong iyon, kusang loob na tinanggap ang masamang reputasyon. Ang layunin ay upang itago ang ginto, na naging gamot na nakaligtas sa buhay. Tingnan mo. Tingnan mo ito. At saka, gamitin ang pakikipag-ugnayan sa kaaway bilang pain, upang akitin ang mga Hapon na magpabeya. Ang ginto ay nailipat na sa ilalim ng ospital. Pangalan ng nag-sign, Lin Xiaoshan. Ito ay 3 araw bago siya hinatulan ng kamatayan. Tingnan mo na lang. Kapatid Xiaoshan, delikado ang planong ito. Kung may mangyari sa'yo, sasabihin ko sa mga susunod na henerasyon, ang katotohanan ng peking pakikipagsabuatan at tunay na pagprotekta sa mga tao. Kaya, paano natin ipapaliwanag ang litrato? Sinasabi mo bang ito ang larawan? Tingnan mo mismo. Ito ang sinasabi ninyong walang sala, larawan ng inyong lolo kasama ang mga sundalong Hapon. Anong pang-akit sa kaaway? Talagang siya ay isang traidor. Nang dahil sa inyo, pamilya ng Mai Cheng, nagsanib puwersa sa madilim na laro. Maingat na mong tingnan ng mabuti. Ito ang nakasulat na lihim na salita. Ang ginto ay nailipat na sa underground hospital. Ito ay katulad ng sa atin sa Western Watchtower. Ang label ng Medikasayon na natagpuan natin ay ganap na tugma. Ipinapakita nito na, noong 1943, ang batch na ito ng ginto ay para sa pagbili ng mga gamot. Tingnan mong mabuti. Ito ang plano ng West Tower. Nakasulat dito ang disenyo ni Xiaoshan. Tama, mayroon ka bang kalahating kwaderno sa kamay mo? Ikaw, paano mo nalaman? Totoo na mayroon akong isa pang kwaderno. Nandito. Nakikipaglaban sa mga Hapon, kailangan ng buong palabas. Ngayon ay kukuha ng larawan ng pagtataksil. Sabi ni Ginoong Mai, kung sakaling kami ay murahin ng mga susunod na henerasyon bilang mga taksil. Palitan ng 300 sugatang sundalo para sa buhay. Ayos lang iyon. Si Cheng Jiaxiang ay naglagay na ng tunay na mga dokumento sa lihim na bahagi ng Dragon Tower. Pagkatapos ng tagumpay sa digmaan, ay ilalabas ito sa publiko.
Paano mo pa ito ipapaliwanag? Nakikita mo ba? Ito ay mga ebidensya. Palitan ang 300 sugatang upang mabuhay. Tama. Haha. Ano ba talaga ang nagawa ko? Inilagay mo ang lahat ng galit sa isang salamin na nagpapalaki. Inilagay mo ang lahat ng mga pagdududa. Naging ebidensya na ang lahat. Sa notes ng aming lolo, nakasulat ang tungkol kay Lin Xiaoshan. Sabi niya, may liwanag sa kanyang mga mata, na kayang tumagos sa usok ng baril. Ngayon, ang mga liwanag na ito, ay naging malamig na apoy ng pag-iisip. Ang mapa ay nagtuturo sa ikatlong brick ng Dragon Head. Nahanap na natin ang sagot. Bayani. Hindi sila mga taksil. Lahat sila ay may buhay. Gamit ang pangalan. Pinalitan ng 300 sugatang sundalo. Tatay. Bakit mo ako sinabihan? Si Lolo ay pinatay. Ang mga traidor na pumatay sa pamilya ng Cheng at Mai. Kailangan kong mabawi ang ginto ng pamilya Lin. Lin Yua. Sa simula hanggang katapusan, hindi talaga ang katotohanan ang hinahanap mo. Ito ay paghihiganti. Katulad ni Huang Zizhong. Hindi talaga ang lupa ang gusto niya, kundi ang matugunan ang sariling pagnanasa. Kayo ay ginawang kasangkapan ng tore, para sa inyong sariling kapakinabangan. Ang mga bagay na pinangalagaan ng iyong lolo noon, ginagamit mo ito bilang pusta sa paghihiganti. Kaya mo bang makatulog ng maayos? Haha. Uhay ng Trigo. Ikaw ay isang batang babae na parang araw. Naramdaman ko ng malalim. Kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay na nakaharap sa araw. Kyoran, hindi ko kayang iwan ka. Hindi rin kita kayang iwan. Pero babalik pa ako. Sige. Hintayin mo akong makipaglaro sa'yo pagdating ng panahon. Okay, bakit ka pa umalis ng ganitong oras? Hayaan mo, ako na ang maghatid. AKA, hindi ka ganyan. Okay, Terra. Siguradong may problema. May bagong email mula sa Cambridge. Sinabi ng iyong guro na iniwan sa iyo ang susi ng laboratorio. Nagsagot siya sa email na ang susi ay ipapahiram muna kay Kyoran. Tay, bakit ka nandito? Oo nga, bumubukas na ang studio ng aking mahal na anak na babae. Siyempre, kailangan kong sumuporta. Salamat, Itay. Cheng Yu. Talagang hindi ka napupunta sa Cambridge. Naisip ko na ng mabuti. Sinuri ko ang bawat talaarawan ng aking lolo. Bawat pahina roon ay puno ng salitang paninindigan. Magbantay sa tore, magbantay ng mga supply, magbantay ng lihim, magbantay ng pangako. Noon, akala ko lagi, ang pinangangalagaan ko ay isang lugar, isang nakaraan. Pero ngayon, nandito ako, naiintindihan ko na. Ang responsibilidad na panatilihin ang kasaysayan sa kasalukuyan, at ang koneksyon, ang pakiramdam ng matibay na pagkakaugat, ay higit na mahalaga kaysa sa anumang pinaka-advanced na kagamitan sa laboratorio. Hindi ko ibibigay sa iyo. Si Xiaoman. Naman, nagbibiro ka na naman. Sige, sige. Tingnan natin kung mahuhuli kita. Tingnan natin kung mahuhuli kita. Haha.